Ayun, para sa ating light check, makakausap natin o may makakasama tayo for tonight para po ito sa Gagawin Philippines Finance Business Awards and Outstanding Achievers sa darating po na Setyembre at ilan po sa mga awardee ay mula po sa Radyo Agila. Ayun. Wow! Ito na po, makakausap natin live via Google Meet. Hindi pala, Zoom pala, sorry. Live via Zoom. Si Mama Salvacion Paparon, isa po sa mga awardee ng Philippines Finance Business Awards and Outstanding Achievers. At siya rin po ang may-ari ng isang construction company na tinawag po na and the construction services pala ito, na tinawag po na Xi'an Roll Up Door and Construction Services. Ayun, magandang gabi po Ma'am Salve. Welcome po sa aming program. Ayun. Magandang gabi po. Magandang gabi sa mga manonood. Apo, Ma'am Salve, pakibigyan nyo nga kami ng kahit short details lang about this award. Sino ba yung ibang mga kasama nyo po dito? Sa Philippines Finance Business Awards, marami eh. Yung mga, sa businesses, yung naalala ko yung JP Catering Services. Mm-hmm. Tapos, sa mga personalities, si Lee Maniego. Yun yung mga kasamahan ko dyan. Apo, Mama Salve, kamusta po? Ito po ba ay first award nyo po as siyempre business kayo, tapos may mga organizations po pala na katulad dito na nagbibigay ng gawad sa mga outstanding achievers po sa ganitong larangan, Ma'am? Hindi eh. Well, last year parang naka more than 20 kami na awards na natanggap sa different awarding bodies. For this year, Wow. medyo marami na din. So, one of the few, kumbaga, itong Philippines Finance Business Award. Apo, Ma'am, kamusta ang feeling na ito, pang 20 na palang award bilang siyempre may-ari po ng isang negosyo? Well, overwhelming siya. Tsaka, syempre, kumbaga, sa mga biddings and business presentations, medyo nakakadagdag ng confidence kasi nga, hindi lang isa lang naman nakarecognize ng trabaho ng Xi'an Roll Up Construction Services, kundi marami. So, it's a testimony na, kumbaga, hindi naman support siya yung aming gawa kasi marami naman nakarecognize na aming trabaho. Yung ganon. Apo. Ma'am Salve, ito po, kasi sa business, syempre may mga ups and down, may mga challenges tayong nararanasan. So, ilang years po na nakalipas na lalo na from pandemic, kamusta po yung inyong pagmamanage ng negosyo? Is it hard po ba na parang from the ulit pandemic, kailangan nating mag-up ulit? Kamusta po? Ano po ang inyong naging scenario nung time na yun hanggang sa ngayon po? Well, ang pinaka-struggle namin sa first year, kasi sa first year namin, 2 clients lang kami in a year eh. So, Okay. doon talaga yung struggle. Kasi kumbaga, nag-start ka pa lang i-build yung name mo. So, mahirap siya i-penetrate yung market, lalo pag yung mga kalaban mo sa biddings is yung mga established na yung pangalan. So, kailangan mo munang gumawa ng ingay, kumbaga. And then, nung pandemic naman, kasi meron kaming hawak ng biotech at saka pharmacy na industry. So tuloy-tuloy yung aming trabaho. Nag-stop lang doon sa mga retail, clothing na mga clients namin. Pero sa biotech and pharmacies, tuloy-tuloy po kami. Apo, Ma'am Salve, as of now, kamusta po? Lalo na po, yun nga, sunod-sunod ang mga awards na natatanggap po natin, lalo na po sa ating industry. At syempre, bilang isang hindi natin in-expect na makakatanggap tayo ng mga magkakasunod na awards. Sabi nga nila, Hakot Awards ang ating natatanggap. Kamusta po? Masaya kasi aside from, again, sa company profile, business presentation, kasi nakakuha ka ng mga multinational companies. Okay. Na nape-penetrate mo ang MNCs kahit kumbaga wala ka pa a decade in a service. Pero dahil sa mga awards na yan, nagtitiwala yung malalaking kumpanya. So nakukuha mo siya. Apo, ma'am, ito po, last na lang po for my part ay
Ano pong masasabi nyo doon sa ating mga kababayan na nag-start pa lang sa business? Yung iba kasi parang, okay, sige, mag-business ako. May award, okay lang. Okay lang din walang award, okay lang magkaroon. So, ano po ang masasabi nyo sa kanila na yung iba gumagawa pa lang ng pangalan sa industry, yung iba parang yung gustong sumuko kasi may mga ups, puro down ang nararanasan. So, ano pong maipapayo natin sa kanila bilang pong isang, syempre, business owner po? Yes, sa business kasi wala namang success overnight. Mhm. First talaga struggle. Kailangan lang kasi ang business naman kung gaano business na pinasok mo. Tapos yung mga awards naman, pa-bonus na lang yan. Kung meron, thank you. If not, Aha. gawin pa rin yung tama. Fair and just, kumbaga, lalo kapag nasa services ka, gawin mo yung may quality ang service, may quality ang materials para masaya naman yung clients. Ganun po. Opo. Okay, ma'am, baka may gusto kayong batiin. Nasa inyo po ang pagkakataon, ma'am. Go ahead. Yes, thank you sa La Visual Corporation sa pagbigay ng Yun. opportunity na makapag-guest at saka sa Net25. Sa Radyo Aguila, thank you so much. Lagi-lagi nila akong gina-guest. Thank you. At saka sa Sheehan Roll Up During Construction Services family, thank you so much for showing up every day kahit pagod na pero andyan pa rin. Thank you so much. Kumbaga, ma'am, kahit pagod na, go lang ng go, fight lang ng fight. Opo. Lalo po, kailangan po natin, lalo na kailangan ng ating economy, ng ating ekonomiya talaga. Anyway, Opo, ma'am kailangan. Salve. Oh, ma'am, kailangan Thank natin you. sa panahon nito. Maraming salamat po, Ma'am Salve. Ingat po kayo, ma'am. Thank Lagi you. stay safe Thank po. you. Thank you po. Thank you. Yan po si Ma'am Salve Paperon, isa po sa mga awardee dyan po sa upcoming Philippines Finest Business Awards and Outstanding Achiever. Siyempre, shoutout natin si La Visual Corporation na nanonood sa atin via Facebook Live. Si Ma'am Lalaine. Hello, Ma'am Lalaine. Ayun, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik po sa ating programa at sa lahat po ng mga kababayan natin dyan ng patuloy na tumatangkilik sa mga programa po ng Radyo Aguila. Abay, para po sa iba pang mga segmento, magbabalik po muna kami. Makalipas po ang ilang paalala, dyan lamang po kayo makaka-check po.